Marshall Peak, Kabanata 4301. Nagkikita ang mga matandang magkaibigan. Ang Lady Boss ay tumingin kay Yang Kai ng kakaiba. Kalimutan ang Langya Paradise sa ngayon. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyari sa Yin Yang Cave Heaven. Yin Yang Cave Heaven. Naisip kaagad ni Yang Kai si Kuhua siyang nang marinig niya ang pangalan, umaasang ligtas din siya. Dahil dito, hindi niya namamalayan na nagtanong. Ano ang nangyari sa Yin Yang Cave Heaven? Bahagyang nagngalit ang mga ngipin ng Lady Boss habang siya ay pamitik. Namangha ako na ang hilig mong magtanong sa akin. Lumapit sa akin ang isang kinatawan para mag-propose ng kasal. Hinihiling ka nilang magpakasal sa Yin Yang Cave Heaven. Mag-propose ng kasal. Ikakasal sa Yin Yang Cave Heaven. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa gulat. Nagbibiro ka, tama ba? Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay napalingon din kay Yang Kai nang may pagtataka. Galit ang ekspresyon ni Yuhi habang bahagya niyang kinagat ang kanyang iskarlata na labi, na tila isang asawang iniwan ng walang pag-iisip. Ang Lady Boss ay nagbigay ng maikling walang katatawan ng nguso. Akala ko nagbibiro sila noong una, pero hindi pala. Inabot pa nila sa akin ang listahan ng mga Reg Alongdote. Gusto mo bang tingnan? Si Yang Kai ay tumatagas na parang talon habang umiiling. Hindi na kailangan. Natatakot ako na baka may hindi pagkakaunawaan sa isang lugar. Binigyan siya ng Lady Boss ng masamang tingin, halos parang dahan-dahan niyang aalisin ang ilang kilo ng laman mula sa kanyang katawan. Hindi pagkakaunawaan kung ang Yin Yang Cave Heaven ay nagmumungkahi ng kasal. Narinig ko na napakalapit mo kay Kuhua siyang sa Blood Monster Cave Heaven. Alam mo pa ang tungkol dyan. Natukso si Yang Kai na tanungin kung sinong malakas ang bibig ang nagsabi sa kanya ng impormasyong ito. Magkagayunman, hindi ito isang bagay na maaaring itago pa rin. Maraming tao ang nakakita sa kanya na naglalakbay kasama si Kuhua siyang bago sila dumating sa Blood Monster Divine Palace. Dahil dito, same time na sinagot ni Yang Kai ang tanong. Nagalok sa akin ng malaking tulong si senior sister ko sa Blood Monster Cave Heaven. Mapapatay na sana ako kung hindi dahil sa kanya. Anong nangyari? Nanliit ang mga mata ng Lady Boss sa mga salitang iyon at nagsimula ang lamig sa paligid niya. Narinig lamang niya na sina Yang Kai at Kuhua siyang ay naglakbay ng magkasama sa loob ng Blood Monster Cave Heaven at ang kanilang relasyon ay mukhang napaka-intimate, ngunit siya ay ignorante sa lahat ng iba pa. Wala siyang impormasyon tungkol sa kung paano sila nagsuporta sa isa't isa sa harap ng ilang nakamamatay na krisis. Bilang tugon, ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay upang itulak ang bagay na iyon at sinabi lang. Sa anumang kaso, may utang akong biyaya na negal iligtas buhay kay senior sister ko. Nag-aatubili siyang ipaliwanag ang bagay na ito, hindi dahil natatakot siyang magdulot ng higit pang hindi pagkakaunawaan, ngunit higit sa lahat dahil ang taong nagtangkang pumatay sa kanya noong panahong iyon ay si Yin Xinjiao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ang taga-suporta sa likod ng First In ay isang Zuan Yuan Cave Heaven Elder sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Kung nalaman ng Lady Boss ang tungkol sa bagay na ito, tiyak na tatayo siya para sa kanya, ngunit hindi ito makikinabang sa kanya kung susunugan niya ang kanyang mga tulay sa Zuan Yuan Cave Heaven. Pinoprotektahan niya siya sa loob ng napakaraming taon, kaya paano maaaring magdulot ng gulo si Yang Kai para sa kanya? Kung tungkol sa sama ng loob na hinahabol ni Yin Xinjiao noon, maghihiganti siya balang araw. Binigyan ng Lady Boss si Yang Kai ng matalim na tingin bago tuluyang bumantong hininga. Hindi naman sa gusto kong magsalita ng masama tungkol sa isang tao sa likod nila. Kilala ko rin ang babaeng Kuhua siyang. Mabuting tao siya, ngunit isa rin siyang core disciple ng Yin Yang Cave Heaven. Baka posible rin na mamana niya ang posisyon ng Sect Master balang araw. Hindi magandang bagay sa'yo kung mai-inlove siya sa'yo. Magtiwala ka, Lady Boss. Ako na mismo ang bahala sa usaping ito. Muli siyang napabuntong hininga at sinabing, kung ganoon, mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili. Tapos na tayo dito. Oras na para bumalik tayo. Para sa mga taong hindi pa natagpuan hanggang ngayon. Kahit na may nangyaring masama sa kanila, ito ay resulta ng kanilang sariling mga pagpili. Sa kabilang banda, kung mabubuhay sila, natural na gagawa sila ng paraan upang makabalik sa First In sa Thousand Birds Territory o Voidland. Sa makatuwid, walang saysay na magtagal pa rito. Mabilis na tumalikod ang barko at tinungo ang isa sa mga territory gate ng Blood Monster Territory. Sa loob ng kanyang silid, naligo si Yang Kai at nagpalit ng isang set ng malinis na damit. Ang mga simpleng aksyon na ito ay agad na nagpa-refresh sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ani mula sa paglalakbay na ito at ngumiti ng husto. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi siya nakakuha ng maraming bagay mula sa paglalakbay na ito, kahit na walang kumpara sa kanyang ani mula sa Great Cosmological Realm. Ganun pa man, sobrang nasiyahan siya.
Ang pangunahing dahilan ay nakakuha siya ng 7th grade Metal Element Monster Core. Ito ang pinakakailangan niya ngayon. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali upang pinuhin ang Monster Core. Ang pagpino sa isang 7th grade Monster Core ay tiyak na magtatagal, kaya kinailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik siya upang mag-cultivate sa retreat. Bukod sa 7th grade Monster Core, ang pinakamalaking ani niya ay ang 5 innate heaven opening pills na nabuo sa Universe Furnace. Ang mga ito ay mga kayamanan na magpapainggit sa sinuman. Dapat kong ibigay ang isa sa mga ito sa Lady Boss mamaya. Ito ay maaaring magpapahintulot sa kanya na sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung ang Lady Boss ay makaka-advance sa 7th grade Heaven Opening Realm, kung gayon ang kanyang katayuan at lakas ay lubos na mapapabuti. Ito ay magbibigay sa kanya ng kabisera upang magsalita kahit na siya ay tumayo laban sa Zuan Yuan Cave Heaven. Bilang karagdagan, si Yang Kai ay may mataas na pag-asa para sa mga cultivator mula sa Abundance City. Mula sa City Lord na si Mo Mei, Pang Duo, at sa iba pang Great Elders, hanggang kay Deacon Fan Wuzin at sa maraming ordinaryong residente, marami sa kanila ang nanatili sa Emperor Realm sa loob ng maraming siglo, patuloy na pinagbubuti ang kanilang sarili. Sa kanyang mga mata, lahat sila ay mga buto na maaaring umusbong sa Heaven Opening Realm Masters. Hanggat ang Blood Principle Restriction sa kanilang mga katawan ay tinanggal, maaari silang sumulong sa Heaven Opening Realm anumang oras. Sa puntong iyon, ang pamana ng Voidland ay tataas. Si Yang Kai mismo ay pinuntirya ng iba't ibang pangunahing cave heavens at paradises, kaya't nagkaroon na ngayon ng matinding krisis sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kasamaang palad, siya mismo ay walang paraan ng pagsulong sa Heaven Opening Realm anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya, maaari lamang siyang mag-isip ng iba pang mga paraan upang madagdagan ang lakas ng Voidland. Kung hindi, paano lalaban ang Voidland kung isang malakas na kalaban ang aatake balang araw? Ang 7th grade Monster Core, ang innate heaven opening pills, at ang mga cultivator ng Abundance City. Ito ang pinakamagagandang ani ni Yang Kai sa paglalakbay na ito. Ang bahagyang paraan ng paglilinang ng mga monster beast, ang alchemy furnace, at ang iba't ibang mga pildores na nakuha sa Blood Monster Divine Palace, at maging ang mga fragment ng Bloodlight Scripture ay mga incidental gain lamang. Walang paghahambing sa mga dating natamo na kanyang nakuha. Natural, nandoon din ang kanyang Wood Element Divine Ability. Kinailangan ni Yang Kai na maglaan ng ilang oras upang maayos na maunawaan ang Divine Ability. Sa oras na iyon, ang aura ng Divine Ability ay sumambulat ng walang anumang babala at direktang lumabas sa kanya. Kaya naman, siya mismo ay hindi malinaw kung paano gumagana ang banal na kakayahang iyon. Natural lamang na kailangan niyang maunawaan ang sarili niyang mga pamamaraan, kung hindi, paano niya ay activate muli ang mga ito kapag nakaharap niya ang isang kaaway sa susunod. Tama iyan. Si Mo Mei at ang iba ay kilala ang Lady Boss. Oras na para hayaan ko silang magkita. Walang oras si Yang Kai para sabihin sa Lady Boss ang tungkol sa Abundance City ng detalyado. Matapos pag-isipan ito, agad siyang pumasok sa Small Sealed World. Nang iwagayway niya ang kanyang divine sense sa kanyang paligid, hindi niya napigil ang ipakita ang hitsura ng pagkagulat. Nakakolekta siya ng maraming spirit provinces sa Small Sealed World pabalik sa Blood Monster Territory, ngunit ang Spirit Province lang na may Abundance City dito ang nakatanggap ng espesyal na pagtrato. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang autoridad bilang Master of the Small Sealed World para i-seal at taglayin ang World Force ng Spirit Province. Sa kabilang banda, hindi siya nag-abalang gumawa ng anuman sa iba pang Spirit Provinces. Para sa kadahilanang iyon, nagsimula na ang World Force na nakapaloob sa mga Spirit Province na iyon sa Small Sealed World. Sa sandaling ito, ang World Force sa Small Sealed World ay maraming beses na mas siksik kaysa dati. Bilang Master of the Small Sealed World, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagkakaibang ito. Lihim siyang napabuntong hininga sa sarili. Tunay na karapat-dapat sa Universe Cave Heaven na naiwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang ginawa ko lang ay mangolekta ng ilang mga sirang fragment, ngunit ang Small Sealed World ay nakaranas ng napakalaking pag-unlad bilang resulta. Ano ang nangyayari sa Small Sealed World kung lalamunan ko ang buong Blood Monster Cave Heaven? Higit pa rito, ang pagsasanib ng World Force ay hindi makukumpleto pagkatapos lamang ng ilang maikling araw. Ang World Force sa Small Sealed World ay magiging mas mayaman at yumaman lamang sa paglipas ng panahon. Ang mga benepisyong tinatamasa ng Small Sealed World ay lubhang kapakipakinabang din sa kanya. Kung matatapos ang ideyang naisip niya sa kanyang isipan, tiyak na lalakas ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon. Nakatuon sa sarili, dumating si Yang Kai sa Abundance City na may kisap mata. Ang lugar na ito ay tinatakan niya. Dahil dito, ang Blood Monster Cave Heaven aura ay napanatili at ang mga tao ng Abundance City ay nanatiling ligtas.
Si Momei at ang iba ay nagtipon sa isang lugar, kaya mabilis silang lumapit kay Yang Kai nang mapansin nila ang kanyang pagdating. Pagkatapos batiin ang isa't isa, sinabi ni Yang Kai, "Lahat, pumunta ako dito para tulungan kayong alisin ang Blood Principles Restriction. Pagkatapos nito, dadalhin kita upang makilala ang ilang mga lumang kaibigan." Mga matandang kaibigan. Nagulat si Momei, ngunit mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon. Si Big Sister Lan ba? Eksakto, tumango si Yang Kai. Ang aking independenteng mundo ay hindi kumpleto at hindi kayang tanggapin ang Heaven Opening Realm Masters, kaya hindi makapasok ang Lady Boss sa lugar na ito. Kung ganoon, maaari lang kitang ilabas para makilala siya. Nagpakita si Momei ng masayang sorpresa at tumango ng paulit-ulit. Mabuti, ilang taon ko nang hindi nakikita si Big Sister Lan. Iniisip ko kung kumusta na siya ngayon. Ngumiti siya. Malalaman mo kapag nakita mo siya, City Lord mo. Agad na sinimulan ni Yang Kai ang paggamit ng secret technique ng walang karagdagang abala. Salamat sa dati niyang karanasan, hindi ito naging mahirap para sa kanya. Kaya lang, sa tuwing ay cast niya ang secret technique, ang ilan sa kanyang dugo ay mauubos sa proseso. Maraming silang bumaril at pumasok sa noo ni Momei at ng iba pa. Ipinikit nila ang kanilang mga mata, naramdaman nila ang kanilang mga kondisyon at hindi nagtagal ay sinabi ni Momei na may kaaya-ayang tingin. Bagaman walang patunay, parang may kung anong bagay sa aking katawan ang napalaya at mas nakahinga ako ng maluwag. Sa tingin ko ay wala na ang Blood Principles Restriction. Tumango rin bilang pagsang-ayon sina Pang Duo, Jin Yuan lang, at ang iba pa. Malalaman natin kung inalis na ang paghihigpit pagkatapos nating subukan ito. Ang Divine Sense ni Yang Kai ay lumundag at pumulupot sa kanila. Pagkatapos, nadulas siya sa Small Sealed World. Sa oras na napagtanto ni Momei at ng iba pa ang nangyari, nakatayo na sila sa isang silid. Pinagmamasdan sila ni Yang Kai na kinakabahan. Bagamat medyo sigurado siya na hindi sila makakaranas ng anumang backlash mula sa Blood Principles Restriction, palaging may posibilidad. Sa ilalim ng kanyang maingat na pagbabantay, nakita niyang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Kaya't sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Maaaring kasuklam-suklam si Heya, ngunit hindi niya ako nilinlang sa bagay na ito. Nasaan si Big Sister Lan? Lumingon si Momei sa paligid ngunit hindi nakita ang Lady Boss. Sumenya si Yang Kai sa kanila at sinabing, "Sumama ka sa akin." Inaakay sila palabas ng silid, pumunta siya sa isa pang silid sa tuktok na kubyerta ng barko at marahang kumatok sa pinto. Maya-maya'y tumawag ang boses ng Lady Boss. "Pasok ka." Binuksan ni Yang Kai ang pinto upang makita ang Lady Boss at Yuhi na nakaupo sa tapat ng isa't isa sa mesa. Tila may pinag-uusapan sila, ngunit nanigas ang kanilang mga ekspresyon sa pagkagulat nang tumangala sila. Sa sumunod na sandali, dahan-daang tumayo ang Lady Boss. Gulat na tinitigan niya ang mga tao sa likod ni Yang Kai, bahagyang nanginginig ang kanyang magagandang mata. Samantala, hindi napigilan ni Yuhi ang sarili na takpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mapupulang labi habang nagtatanong ito sa nanginginig na boses. Momei, lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin nawawala ang mga alaala nila sa isa't isa. Parehong nakilala ni Yuhi at ng Lady Boss si Momei at ang iba pa sa sandaling lumitaw siya. Namula ang mga mata ni Momei. Lumakad siya pasulong at yumuko. Big Sister Lan, Big Sister Yuhi, sa wakas ay nagkita tayong muli pagkatapos ng maraming taon. Ayos ka lang ba? Inabot ng Lady Boss si Momei, gumagalaw ang kanyang cherry lips na parang gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa sa huli. Namumula din ang mga mata niya. Naikuyom ni Pang Duo at ng iba pa ang kanilang mga kamao. Pagbati, Senior Sister Lan, Senior Sister Yuhi. Bumulong si Yuhi ng mahina. Ikaw. Bakit ka nandito? Paano ang Blood Principles Restriction na itinanam ng Blood Monster Divine Monarch sa inyong mga katawan? Pinunasan ni Momei ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at ipinaliwanag. Salamat lahat kay Ginoong Yang. Inalis niya ang paghihigpit sa amin. Iyon ay kung paano namin pinalaya ang mga tanikala ng Blood Monster Cave Heaven upang lumitaw dito. Marshall Peak, Kabanata 4302. Pinapayagan dalhin kami. Ang Lady Boss ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Maaari mong alisin ang Blood Principles Restriction sa kanilang katawan. Sumagot si Yang Kai. Nakuha ng Black Crow Divine Monarch ang Blood Monster Divine Monarch's Vow of Blood Inheritance. Nakipagdeal ako sa kanya dati at nakatanggap ako ng kinakailangang secret technique mula sa kanya bilang kapalit. May nakitang realization sa mukha niya, at tumango siya sa kanya. Ang totoo ay hindi niya nakalimutan ang mga tao sa Abundance City kahit na lumipas ang maraming taon. Pagkatapos ng lahat, si Lan Tingyu ay nangako sa kanila noong siya ay nabubuhay pa.
Kasunod ng kanyang kamatayan, gustong tuparin ng Lady Boss ang pangakong ito at naisipan niyang magpadala ng isang tao sa Blood Monster Cave Heaven para tumulong na ilabas ang mga tao mula sa Abundance City. Sa kasamaang palad, ang paglabas sa kanila ng hindi inaalis ang Blood Principles Restriction ay katumbas ng pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan. Ang Blood Principles Restriction ng Blood Monster Divine Monarch ay napakahirap ding alisin. Sa makatuwid, siya ay malakas sa kalooban ngunit mahina sa lakas. Hindi niya akalain na ang kanyang hiling ay matutupad ni Yang Kai sa sandaling ito. Sigurado si Yang Kai na marami silang gustong sabihin sa isa't isa. Kung tutusin, ilang siglo na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Bukod dito, tiyak na gustong magtanong ni Mo Mei tungkol kay Lan Tingyu. Sa makatuwid, hindi siya nagtagal pagkatapos dalhin si Mo Mei at ang iba pa sa silid. Mabilis silang iniwan ni Yang Kai doon at bumalik sa kanyang silid na mag-isa. Ang pagbabalik sa Star City sa Thousand Bird Territory mula sa Blood Monster Territory ay magtatagal, ngunit ayaw ni Yang Kai na manatiling walang ginagawa. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang ganap na alisin ang Blood Principles Restriction sa lahat ng tao sa Abundance City. Maaaring tinatakan niya ang Spirit Province na naglalaman ng Abundance City upang pigilan ang World Force nito na mawala, ngunit hindi niya magagarantiya kung gaano katagal ang solasyong ito. Kung nabigo siyang palayain ang lahat ng tao sa Abundance City bago matapos ang oras, sasalubungin sila ng isang malagim na kamatayan. Para sa kadahilan ng iyon, nanatili si Yang Kai sa loob ng Small Sealed World sa mga susunod na araw at patuloy na nagsagawa ng Blood Secret Technique, na kumakain ng napakaraming dugo sa prosesong ito. Ito ay maswerte na ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay hindi pangkaraniwang, kung hindi, hindi siya makakapagtiyaga ng ganoon katagal. Maraming tao sa Abundance City. Sa makatuwid, nagpa siya si Yang Kai na pansamantalang ilagay ang mga ito sa loob ng Small Sealed World hanggang sa makarating siya sa isang ligtas na lugar at malaman ang susunod niyang gagawin. Makalipas ang 4 o 5 araw, abala si Yang Kai sa pagtatrabaho sa Small Sealed World nang bigla niyang naramdaman na may kumakatok sa kanyang pinto sa labas ng mundo. Hiniling niya sa mga cultivator ng Abundance City na nakapila na hintayin siya, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid na may flash. Pagbukas ng pinto ng kwarto, nakita niya si Mo Mei at ang iba pa na nakatayo sa labas ng pinto. Ginoong Yang, matikas na yumoko si Mo Mei. Naikuyong dinipang duo at ng iba ang kanilang mga kamao bilang pagbati. City Lord Mo, Elders, mangyaring pumasok. Hindi alam ni Yang Kai ang dahilan kung bakit sila pumunta sa kanya, ngunit tumabi siya at inanyayahan sila sa loob para mag-usap. Pagkatapos nilang maupo, inihain niya sila ng tsaa at sa wakas ay nagtanong. May kailangan ba kayo sa akin? Ipinaliwanag ni Mo Mei. Nagpunta kami rito para magpasalamat sa iyo, Ginoong Yang. Iyong mga ipinanganak sa Blood Monster Cave Heaven ay nanirahan sa buong buhay namin doon. Hindi pa namin iniwan ang lugar na iyon sa aming buhay, at nagkaroon kami ng mahinang pag-asa na gagawin namin. Ang lahat ng ito ay salamat sa iyong biyayang legal iligtas sa buhay na sa wakas ay makakawala na kami mula sa tanikala ng Blood Monster Cave Heaven at makalaya mula sa Blood Principles Restriction na minana sa aming mga ninuno. Sa wakas ay nakuha namin ang aming kalayaan. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Masyado kang magalang, City Lord Mo. Ito ay isang simpleng bagay para sa akin. Kung hindi dahil sa Jade Slip na natanggap niya mula sa Black Crow Divine Monarch, imposibleng mailabas niya ang mga ito. Ngunit, sa secret technique na naitala sa loob ng Jade Slip, ang bagay na ito ay talagang hindi isyo para kay Yang Kai. Ang lahat ng gasto sa kanya ay ilang dugo at ilang oras. Mahigpit na umiling si Mo Mei. Maaaring ito ay isang simpleng bagay para sa iyo, Ginoong Yang. Gayunpaman, ang iyong ginawa ay katumbas ng isang nagliligtas buhay na biyaya para sa aming lahat sa Abundance City. Ang gayong napakalaking kabaitan ay hindi isang bagay na maaasahan ng Abundance City na mabayaran. Kahit ngayon pa lang, may hihilingin sa iyo itong ginang. City Lord Mo, mangyaring malayang magsalita. Hindi ako tatanggi hanggat kaya kong tumulong. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Saglit siyang nag-alinlangan, nagsimula siyang magsalita. Ganito po, Ginoong Yang. Narinig ko kay Big Sister Lan na mayroon kang Spirit Province na tinatawag na Voidland sa 3,000 Worlds. Ito ay isang magandang lugar na may malawak na lugar. Medyo nahihiya siya sa sarili niya. Maging si Pang Duo at ang iba ay mukhang nangangamba. Tumango si Yang Kai. Talaga. Ang Blood Monster Cave Heaven ay nawasak, kaya kami ay walang ibang mapupuntahan. Maaari ba naming hilingin na kunin kami ng Voidland, Ginoong Yang? Pansamantalang tanong ni Mo Mei. Si Pang Duo at ang iba ay umupo ng tuwid at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanilang mga tuhod, mukhang hindi mapakali.
Saglit na nagulat si Yang Kai, ngunit kaagad pagkatapos, tuwang-tuwa siya at humagalpak ng tawa. City Lord mo, masyado kang magalang. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpasok sa iyo? Kung handa kang sumali sa Voidland, wala na akong mahihiling pa. Natitiyak niya na magiging madali ang pagkuha ng mga tao mula sa Abundance City patungo sa Voidland. Total kakaligtas lang niya sa buong buhay nila at wala na silang ibang mapupuntahan. Kaya lang ay hindi pa niya naiisip kung paano i-broach ang paksa. Hindi niya akalain na si Momei ay gagawa ng inisyatiba na pumunta at pag-usapan ang bagay na ito sa kanya. Ilang sandali pa, na-realize niya. Malamang na tumulong ang Lady Boss sa pamamagitan ng pagkilos bilang middleman. Alam niya na ang Voidland ay lubhang nangangailangan ng lakas tao. Sa kabilang banda, si Momei at ang iba pa ay mga binhi na sa kalaunan ay magiging Heaven Opening Realm Masters. Kung sumali sila sa Voidland, hindi lang sila ang makikinabang sa deal. Ang kanilang kaugnayan ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa Voidland. Masasabing win-win situation ito. Nang makita kung gaano kadaling pumayag si Yang Kai sa kanilang kahilingan, lahat sila ay nakahinga ng maluwag at sabay-sabay na tumayo. Pagbati, Sect Master, itinaas ni Yang Kai ang isang kamay para pigilan sila at ngumiti sa kanila. Pakiusap, huwag masyadong mahigpit. Sa hinaharap, lahat tayo ay magiging isang pamilya. Maaari nating talakayin ang mga partikular na detalye kapag nakabalik na tayo sa Voidland. Sumagot sila, sinusunod namin ang iyong utos, Sect Master. Tuwang-tuwa si Yang Kai na halos namumulaklak ang mga bulaklak sa kanyang puso. Inalis niya ang kanyang tingin kay Momei at sa iba pa, na tila nakikita sila bilang hinaharap na mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga tao sa harap niya ay nakaranas ng libu-libong taon ng akumulasyon at pagulan sa Emperor Realm, kaya ang kanilang pamana ay lubhang kahanga-hanga. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay hindi magiging isyo para sa kanila. Higit pa rito, mayroon din siyang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Ang mga spirit pills na ito ay kapansin-pansing mapapabuti ang kanilang mga pagkakataong matagumpay na makalusot. Halos masasabing walang panganib na mabaigo. Nag-condensed sina pang duo, Jin Yuan Lang, Mo Chen Zuan, at Gang Yangshi ang 5th grade element powers, habang si Momei ay nag-condensed ng 6th grade element powers. At ito ay ilan lamang sa kanila. Nang tumulong si Yang Kai na alisin ang Blood Principles restriction mula sa Abundance City Cultivators, napansin niya na medyo marami sa kanila ang nag-condense ng 5th grade elements. Masasabing kapag ang mga taong ito ay sumulong sa Heaven Opening Realm, ang lakas ng Voidland ay tataas ng ilang ulit. Sa panahong iyon, ang Voidland ay hindi na magkakaroon ng matinding kakulangan sa Heaven Opening Realm Masters. Ito ay magiging isang tunay na second-class Great Force. Sa kanilang pag-uusap, ang barko ay umuungol ng malakas sa hindi malamang dahilan at biglang huminto. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang boses ng isang tao. Ikaw dyan, tumigil ka. Ibaba ang iyong mga depensa at maghanda na tanggapin ang aming inspection. Inalis ni Yang Kai ang kanyang divine sense at bahagyang sumimangot. Maraming artifact ng flight type ang lumulutang sa walang laman sa unahan. Ang bawat artifact ay napakaganda sa hugis at napakalaking sukat. Masasabi niya na sila ay kabilang sa Cave Heavens at Paradises sa isang sulyap. Higit sa lahat, may malaking territory gate na dahan-dahang umiikot sa likod ng mga barkong ito. Isang biglaang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, at malabo niyang nahulaan na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Black Crow Divine Monarch. Nabanggit ng Lady Boss na ang balita ng Black Crow Divine Monarch ay muling nabuhay sa pamamagitan ng pag-aari ay kumalat na sa lahat ng dako. Lahat ng Cave Heavens at Paradises ay naghahanap ng kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Para sa kadahilanang ito, lumayo pa sila upang i-seal ang lahat ng territory gate sa Blood Monster Territory para pigilan siya sa pagtakas. Ang sinumang cultivator of flight type artifact na gustong umalis sa Blood Monster Territory ay sasailalim sa maingat na inspection. Sa makatuwid, hindi katakataka na tumigil dito. Gayunpaman, ang mga pinagmulan ni Momei at ng iba pa ay medyo espesyal, kaya mas mabuti kung hindi sila natuklasan. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat, sinabi ni Yang Kai. Lahat, mangyaring magtago sa loob ng Small Sealed World sa ngayon. PayPal abisan ulit kita kapag nakarating na tayo sa destinasyon natin. Si Momei at ang iba ay walang pagtutol sa kanyang mungkahi at hindi tumutol. Matagumpay na naibalik sila ni Yang Kai sa Small Sealed World, at nang matapos siya, lumipat siya sa deck. Sa deck, iniwas ng Lady Boss ang kanyang magagandang mata sa direksyon ni Yang Kai. Nang makitang si Momei at ang iba pa ay wala nang makita, alam niyang malamang na itinago niya sila. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagtipon sa kubyerta. 4 na figure ang nagmula sa tapat at dahan-daang bumababa. Tiningnan sila ni Yang Kai at agad na nakaramdam ng kaunting sakit. Hindi ito maaaring makatulong.
Nakilala niya ang dalawa sa apat na figure. Pareho silang mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ang isa ay si Go No at ang isa ay ang master ni Yin Xinjiao, si Chu Liushan. Sa panahon nila sa loob ng Blood Monster Cave Heaven, tinangka ni Yin Xinjiao na patayin si Yang Kai nang siya ay nasugatan ng husto. Natural lamang na si Yang Kai ay hindi nagkaroon ng magandang impresyon sa Hanord Master ni Yin Xinjiao. Magkagayunman, parehong sina Go No at Chu Liushan ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya hindi sila maaaring maliitin. Hindi lang sila. Ang dalawa pang nakarating sa barko ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm din. Ito ay hindi mahirap unawain bagaman. Ang pagbubukas ng Blood Monster Cave Heaven ay isang engranding kaganapan, kaya ang mga masters na namumuno sa mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises ay hindi maaaring magkaroon ng mahinang paglilinang. Ang mga nasa 7th grade Heaven Opening Realm ay itinuring na High Grade Heaven Opening Realm Masters, kaya hindi na kailangan para sa kanila na lumitaw sa mga ganitong uri ng okasyon. Tamang-tama para sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters na dumating. Hindi nakilala ni Yang Kai ang dalawa pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit nakatitiyak siyang isa sa kanila ay mula sa Great Battle Heaven. Iyon ay dahil ang mga tao ng Great Battle Heaven ay lubos na nakikilala sa mga tuntunin ng aura na nakapalibot sa kanila at sa kanilang mga uniforme. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na ito mula sa Great Battle Heaven ay nagsuot ng isang set ng golden armor at may full plate helmet. May longsword din siya sa bewang. Ang kanyang hitsura ay katulad ng isang dakilang general na kagagaling lang sa labanan. Ito ay isang maluwalhating tanawin. Hindi alam ni Yang Kai kung saang dakilang puwersa kabilang ang ikaapat na tao, ngunit ang taong iyon ay malamang nakabilang sa isa sa mga Cave Heavens at Paradises. Kung hindi, wala siyang qualifications para tumayo dito. Bakit ba kita nasagasaan kahit saan ako magpunta? Ang Lady Boss ay mukhang may sakit at pagod na katulad ni Yang Kai habang binigyan niya si Go No ng di-disguised na tingin ng pagkasuklam. Humalaklak si Go No. Gamaan ang loob nitong senior brother na makita kang napakasigla, junior sister Lan. Malamig siyang ngumuso at tumingin sa iba. Pagkatapos, yumuko lamang siya sa Golden Armor General mula sa Great Battle Heaven. Senior brother Mao. Bahagyang tumango ang lalaking may apelyidong Mao at ikinuyom ang kanyang kamao. Junior sister Lan, nakagawiyang pamamaraan ito. Patawarin mo kami. Tulad ng alam mo, isang taong tinatawag na Black Crow Divine Monarch ang lumitaw sa Blood Monster Cave Heaven. Ang taong ito ay walang awa at malupit. Pinatay niya ang maraming mga alagad ng Cave Heavens at Paradises. Upang maiwasan siyang makatakas sa Blood Monster Territory, lahat ng artifact ng flight type at mga taong gustong umalis ay kailangang sumailalim sa isang mahigpit na inspection. Pinitik ng Lady Boss ang kanyang manggas. Alam ko. Sige, mangyaring gawin mo, Senior Brother Mao. Agad siyang nag-wave ng kamay. Tingnan mong mabuti. Huwag hayaan ang anumang sulok na hindi masuri. Kasunod ng kanyang mga utos, isang grupo ng 4th grade at 5th grade Heaven Opening Realm Masters ang lumabas mula sa kanyang likuran at pumasok sa barko upang mag-imbestiga. Habang naghihintay ang lahat sa kubyerta, hindi rin pinabayaan ni Senior Brother Mao ang lahat ng mga taong nagtipon dito. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang malakas na divine sense na dumampi sa kanya. Malamang na pag-aari ito ng lalaking may apelyidong Mao. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napakunot siya ng mahigpit na noo. Ang lalaking may apelyidong Mao ay mabilis na binawi ang kanyang divine sense pagkatapos ng isang mabilis na inspection, ngunit may isa pang divine sense na nakalock sa kanya sa buong panahon. Marshall Peak, Kabanata 4303. Kung baluktot ang bahay, ganun rin ang pundasyon. Hindi malaman ni Yang Kai kung kanino ang divine sense. Ang 4 na taong nakatayo sa harap niya ay lahat ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay napakalaki. Malabo niyang nahulaan na ang divine sense ay kay Chu Liushan. Iyon ay dahil ang matandang ito ay may masamang pakikitungo sa Lady Boss. Hindi pa banggitin na nagkaroon na rin ngayon ng alitan sa pagitan ni Yang Kai at ng kanyang disipulong si Yin Xinjiao. Hindi katakataka para sa kanya na mas binibigyang pansin si Yang Kai sa sandaling ito. Habang si Yang Kai ay naghuhula sa kanyang isipan, ang ikaapat na 6th grade Heaven Opening Realm Master na hindi niya nakilala ay biglang nagsalita. Madam Lan, narinig ko na mayroon kang isang maliit na tinatawag na Yang Kai sa first inn. Alin siya? Agad na tiningnan ng Lady Boss ang taong iyon ng mapagbantay. Bakit mo siya hinahanap? Ngumiti ang taong iyon at sumagot. May mga bagay akong gustong itanong sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Yang Kai at nagpatuloy. Kung tama ang hula ko, dapat ikaw iyon, di ba? Malamang na hindi direktang kilala ng taong ito si Yang Kai. Kat Anji tanging namumukod tangi ang aura ni Yang Kai mula sa maraming Emperor Realm Masters dito,
kaya hindi nakakagulat na masira ang kanyang takip. Sa anumang kaso, hindi rin nag-abala si Yang Kai na itago ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos na tawagin ng direkta. Napakaraming tao dito na nakakakilala sa kanya kaya wala nang saysay na itago pa rin. Sa halip, mabilis siyang sumagot. Oo, sino ka? Paano kita matutulungan? Ngumiti ang taong iyon at tumango. Baka hindi mo ako kilala. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang Union Master ng Heavenly Sword Union, Kung Fang. Heavenly Sword Union. Hindi ako makapaniwala na ang taong ito ay hindi kabilang sa isa sa mga Cave Heavens o Paradise. Nang unang makita ni Yang Kai ang taong ito na nakatayo sa tabi ni Nagoono, Chu Liushan, at Senior Brother Mao ng Great Battle Heaven, ipinagpalagay niya na siya rin ay mula sa isa sa mga Cave Heavens o Paraiso. Ngayon lang niya napagtanto na ang taong ito ay ang Union Master ng Heavenly Sword Union. Gayunpaman, ang Heavenly Sword Union ay isa sa mga nangungunang dakilang puwersa ng second class. Bilang Union Master, ang taong ito ay talagang kwalipikadong tumayo sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ni Goono, Chu Liushan, o Senior Brother Mao ay hindi partikular na makapangyarihang mga tao sa kani-kanilang mga sekta. Maaari lamang silang ituring na middle management sa karamihan. Alam na ang taong ito ay kabilang sa Heavenly Sword Union, agad na naalala ni Yang Kai ang ilang mga disipulo ng Heavenly Sword Union na pinatay niya dati. Narito ba ang taong ito upang humingi ng hustisya para sa kanyang mga alagad? Hindi pwede yon. Kabilang sa mga nakasaksi sa pagpatay ko sa kanila ay sina Ku Huashang, Zhang Ruoshi, at ang disipulong iyon ng Langya Paradise na tinawag na Dushu. Ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union ay nagdulot ng kamatayan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng patuloy na paghabol at pagtatangkang patayin sina Zhang Ruoshi at Dushu. Hindi kailanman nilalantad ni Ku Huashang at Zhang Ruoshi ang bagay na ito sa publiko. Maaaring si Dushu. Oo nga, ang ngiti sa mukha ni Kung Fang ay biglang napawi at sinabi niya. Narinig ko na pinatay mo ang ilan sa namumukod tanging disipulo na kabilang sa aking unyon. Galit na galit si Yang Kai. Gaya ng iniisip ko, ang munting bastos na si Dushu ang naglabas ng balita. Kung hindi, walang dahilan para malaman ni Kung Fang ang tungkol sa bagay na ito. Dapat pinatay ko na siya. Sapat na masama na si Dushu ay nakatuon sa pagtakas ng mag-isa ng walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng kanyang kapwa junior sister kapag sila ay nasa panganib, gayunpaman, masasabi rin na iniligtas ni Yang Kai ang kanyang buhay. Hindi ako makapaniwala na binabayaran niya ang isang live na pabor sa pag-save na may galit. Kung alam ko lang na isa siyang kasuklam-suklam na kontrabida, hindi ko na siya hahayaang mabuhay noon. Bago makapagsalita si Yang Kai, malamig na bumantong hininga ang Lady Boss. Union Master Kong, ang kanin ay maaaring kainin ng kusa, ngunit ang ilang mga salita ay hindi dapat binibigkas ng basta-basta. Sinasabi mo na pinatay ni Yang Kai ang ilan sa mga disipulo ng Heavenly Sword Union. Nasaan ang ebidensya? Kumbinsido siya na walang ebidensya si Kung Fang. Kaya naman sinagot niya ang tanong nito sa paraang ito. Sa kanyang pagtataka, mahinang sumagot si Kung Fang. Natural, mayroon akong ebidensya. Ipinaalam sa akin ang tungkol sa bagay na ito, at naniniwala akong hindi nagsisinungaling ang taong iyon. Pumunta lang ako dito para kumpirmahin ang totoo. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union na iyon ay nabulag ng kasakiman at sinusubukang apihin ang mahihina, kaya pinatay ko sila. Anong gagawin mo ngayon? Tila hindi inaasahan ni Kung Fang na napakatigas ng puso ni Yang Kai, kaya hindi niya naiwasang sumulyap muli sa kanya. Bahagya siyang tumango at sinabing, buti naman umamin ka sa mga kilos mo. Ito ay naging iligtas sa haring ito mula sa pag-aaksaya ng mas maraming oras sa kalokohan. Mula noong sinaunang panahon, ang mga utang ay binabayaran ng pera at ang pagpatay ay binabayaran ng buhay ng isang tao. Napatay mo ang ilan sa mga core disciples ng Heavenly Sword Union at naging sanhi ng malaking pagkalugi ang Heavenly Sword Union, kabilang ang pagkawala ng ilang mahuhusay na individual na naging backbone ng susunod na henerasyon. Hindi mo ba iniisip na dapat silang ipaghiganti ng haring ito? Ang Lady Boss ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang aura sa tuktok ng 6th grade Heaven Opening Realm ay tumagos sa hangin at ang kanyang phoenix na mga mata ay bahagyang nanliit. Huwag mong subukang manggahaz. Sumulyap siya sa kanya at mahinahong sumagot. Madam Lan, nauuna sa iyo ang iyong reputasyon. Batid naman itong si Kong na hindi mo siya kalaban. Bukod dito, hindi ko gustong awayin ka. Kung ang batang ito ay walang kaugnayan sa iyo, ang Kong ito ay pinatay na siya para mabigyan ng hustisya ang aking mga alagad. Ngunit, dahil gusto mong protektahan ang batang ito, Madam, atres itong Kong bilang paggalang sa iyo. Hanggat ang batang ito ay makakapagbigay ng kaunting kabayaran, pagkatapos ay makakalimutan natin ang bagay na ito. Ano sa tingin mo, Madam?
Sumimangot siya, malabong naramdaman na hindi marangal ang intensyon ni Kung Fang. Kung hindi niya ibinalita ang pagkamatay ng kanyang mga disipulo sa panahong tulad nito. Kaya lang hindi niya alam kung anong snake oil ang ibinebenta niya. Maingat niyang tinanong, anong uri ng kabayaran ang gusto mo? Si Yang Kai ay nasa Emperor Realm lamang. Ano ang maibibigay niya bilang kabayaran? Nakangiti niyang sinagot ang tanong nito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, madam. Itong kung mismo ang makikipag-usap sa kanya. Paglingon kay Yang Kai, tinanong niya. Wala kang anumang pagtutol dyan, tama ba? Lalong nag-alab ang galit sa puso ni Yang Kai. Kung may sapat akong lakas, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya nang walang kaparirikan. Pinatay ko lang ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union dahil masugid nilang hinahabol si Zhang Ruoshi. Bakit katarungan ang pinag-uusapan ni Kung Fang? Nakakatawa. Sa kasamaang palad, ang tanging dahilan kung bakit siya maaaring tumayo dito ngayon ay salamat sa proteksyon ng Lady Boss. Kung gagawin niyang mahirap ang mga bagay, hihilahin lamang siya nito sa gulo, kaya, pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at malamig na nagtanong. Ano ang gusto mo? Mahinahong sinabi ni Kung Fang. Huwag kang mag-alala, siguradong nasa iyo ang gusto ko. Bukod dito, hindi ito makakasama ng kahit isang buhok sa iyong ulo. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita ng malakas at nagpadala ng Divine Sense Transmission kay Yang Kai sa halip. Gusto ko ang 7th grade Metal Element Monster Beast Core. Nanliit ang mga mata ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang una niyang reaksyon ay ang pagtataka kung paano nalaman ng lalaking ito na mayroon siyang 7th grade Monster Beast Core, lalo pa na ito ay mula sa Metal Element. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya ang katotohanan. Nalaman ni Kung Fang ang katotohanan na pinatay ni Yang Kai ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union dahil si Do Shu ang nagbigay ng tip sa kanya. Sa kabilang banda, nasaksihan ng Old Hong ng Heaven Border si Yang Kai na nakuha ang 7th grade Metal Element Monster Beast Core noon. Maaari rin niyang ipaalam kay Kung Fang ang tungkol sa bagay na ito. Kaya, ito ang kanyang tunay na layunin. Tahimik na tumugon si Yang Kai nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kung may iba pang hiniling si Kung Fang, maaaring may puwang para sa talakayan. Hindi tutol si Yang Kai na makipagpalitan ng pera para maiwasan ang sakuna. Magkagayunman, imposibleng ibigay niya ang 7th grade Metal Element Monster Core. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanyang kinabukasan. Kung mawawala sa kanya ang Monster Core sa lugar na ito, hindi niya alam kung kailan siya muling magkakaroon ng pagkakataong tulad nito. Bahagyang ipinikit ni Kung Fang ang kanyang mga mata. Bata, dapat mong pag-isipang mabuti bago ka sumagot. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Nagtataka ako kung bakit ang mga disipulo ng Heavenly Sword Union na iyon ay kasuklam-suklam. Ngayon nauunawaan ko. Kung baluktot ang bahay, dapat ay ganoon din ang pundasyon. Matalim na tingin ni Kung Fang kay Yang Kai at mahinahong sinabi. Sana hindi mo pagsisihan ang iyong pinili. Pagkatapos noon, huminto siya sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng Divine Sense at sa halip ay nagsalita ng malakas. Ang 7th grade Monster Core ay maaaring isang mahalagang kayamanan, ngunit ikaw ay nasa Emperor Realm lamang. Hindi ba sa tingin mo ay napakadelikado ang pagkakaroon ng ganyan? Isang 7th grade Monster Core. Parehong bulungan sina Goono at Chu Liushan, agad na lumingon kay Yang Kai. Maging si Senior Brother Mao ay nagulat na tingin kay Yang Kai. Halatang-halata na kanina pa sila iniiwasan. Ang 7th grade Monster Core ay isang napakabihirang bagay. Nang gumuho ang Blood Monster Cave Heaven, ang lahat sa loob ng Blood Monster Cave Heaven ay umagos palabas bilang isang resulta, ngunit sa kanilang pagkakaalam, may isang pagkakataon lamang kung saan may nakapatay ng isang 7th grade Earth Attribute Monster Beast at nakakuha ng isang 7th grade Monster Core. Bukod doon, wala nang iba pang kilalang 7th grade Monster Cores na umiiral. Sa makatuwid, hindi inaasahang malaman ang tungkol sa isa pang 7th grade Monster Core dito. Sumimangot si Chu Liushan. Brother Kung, sinasabi mo bang ang brat na ito ay nagtataglay ng 7th grade Monster Core? Matalim na tingin ni Kung Fang kay Yang Kai at sinabing, tama, napakaswerte ng batang ito. Mukhang nakapatay siya ng 7th grade Metal Element Monster Beast at nakakuha ng Metal Element Monster Core. Napakunot noo si Goono. Brother Kung, paano mo nalaman ang tungkol dito? At, paano siya magkakaroon ng lakas para pumatay ng isang 7th grade Monster Beast? Humalaklak si Kung Fang. Hindi mo kailangang maghinala, Brother Go. Nalaman ng kung ito ang tungkol sa bagay na ito mula sa isang personal na mapagkukunan ng impormasyon, ngunit walang duda tungkol sa katotohanan ng bagay na ito. Maaari kong garantiya na ang batang ito ay nagtataglay ng 7th grade Monster Core.
Tumigil siya saglit at nagpatuloy sa malisyosong intensyon. Nabalitaan ko na napaka-ambisyoso ng batang ito. Plano niyang direktang sumulong sa high-grade Heaven Opening Realm. Marami na siyang na-condensed na Heaven Opening powers. Kung pinino niya ang Metal Element Monster Core, natatakot ako na hindi magtatagal bago siya magtagumpay. Bumaling kay Chu Liushan, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Brother Chu, malapit nang magkaroon ng isa pang mahuhusay na individual ang Zuan Yuan Cave Heaven. Ang ekspresyon ni Chu Liushan ay sobrang pangit. Kung si Yang Kai ay isang tao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven, magiging napakasaya niya na madyay gising siyang tumatawa mula sa kanyang mga panaginip para sa susunod na buwan. Ang problema ay hindi taga Zuan Yuan Cave Heaven si Yang Kai. Maaaring may kinalaman ang first in sa Zuan Yuan Cave Heaven, ngunit sa huli ay walang kaugnayan ang mga ito. Bukod dito, si Lan Yuruo ay palaging may masamang relasyon sa kanya. Higit sa lahat, nagkaroon ng life or death na away ang kanyang disipulo kay Yang Kai. Kung si Yang Kai ay asenso sa high-grade Heaven Opening Realm, ang kinabukasan ng kanyang disipulo ay magiging malungkot. Hinding-hindi ito papayag ang mangyari. Tumingin kay Yang Kai, nagsalita siya sa malamig na boses. Ibigay mo. Si Yang Kai ay sumulyap sa gilid ni Chu Liushan. Anong impyerno ang binibilang mo? Ang bastos na junior. Nagdilim ang ekspresyon ni Chu Liushan. Ang lady boss ay humakbang pasulong at pinagalitan. Walang hiyang matandang aso. Nagalit si Chu Liushan. Lan Yuruo. Nagmamadaling lumapit si Goono upang mamagitin sa sitwasyon. Pamwesto siya sa pagitan nila, baka mag-away talaga sila. Sige. Huminahon kayong dalawa. Tumigil ka na sa pagtatalo. Nilinggan niya ang lady boss at nagpatuloy. Junior Sister Lan, hindi mo alam ang sitwasyon ng bata. Ang 7th grade monster core na nasa kanya ay hindi magandang bagay para sa kanya. Malamig na bamantong hininga ang lady boss. Bakit ka pa mag-abala sa pag-isip ng ganoon kataas na mga dahilan kung ang gusto mo lang ay agawin ang 7th grade monster core sa pamamagitan ng puwersa? Umiling si Goono. Junior sister, ano ang sinasabi mo? Ayaw naming mang-agaw ng kahit ano sa kanya. Kung mayroon siyang 7th grade monster core, mabibili namin ito sa kanya. Hilingin sa kanya na magtakda ng presyo. Hanggat ang presyo ay makatwiran, ang senior brother na ito ay hindi mangungulit tungkol dito. Ngumuso siya, sumagot siya. Isantabi natin kung mayroon siyang 7th grade monster core o wala. Kahit na mayroon siya, hinding-hindi ito mapapasa Zuan Yuan Cave Heaven. Paglingon kay Yang Kai, tinanong niya, mayroon ka bang 7th grade monster core? Mapagpasyahang tumugon si Yang Kai. Iyon ay walang basehang akusasyon. Malamig na ngumuso si Chu Liushan. Malalaman natin kung nasa kanya ang item o wala kung gagawa tayo ng pagsusuri. Naglakas loob akong subukan mo. Pinandilatan ng lady boss si Chu Liushan. Kalmadong sinabi ni Chu Liushan. Hindi mahalaga kung sino ang may 7th grade monster core, ngunit hindi ito dapat nasa kamay ng brat na ito. Napakahalaga ng bagay na ito. Walang puwang ang kapabayaan. Lan Yuruo, ipinapayo ko sa iyo na huwag magkamali. Sa sobrang galit niya ay tumawa siya. Itong Reyna ay masayang magiging kalaban mo kung gusto mong lumaban. Bakit ka nagsasayang ng oras sa kalokohan? Pagkasabi nito, umikot ang World Force sa kanyang katawan. Martial Peak, Kabanata 4304. Isa na lang ang natitira. Katulad nito, ang parehong mga aura sa paligid ng Chu Liushan at Kung Fang ay marahas na nag-iba-iba, na tila handang umatake anumang oras. Inihayag ni Goono ang isang problemadong ekspresyon. Hindi niya gustong gumawa ng isang kaaway ng lady boss. Sa kasamaang palad, maaari na lamang siyang pumanig kay Chu Liushan ngayong umunlad na ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito, kaya't huminga siya ng mahina. Junior Sister Lan, bakit kailangan mong gawin ito? Ang ekspresyon ni Yang Kai ay sobrang madilim. Kung ito ay dumating sa isang labanan, ang lady boss ay tiyak na magdaranas ng isang pagkatalo. Bagamat kapwa ang lady boss at Yuhi ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, mas marami pa rin sila. Isinasantabi ang katotohanan na si Chu Liushan at ang iba pa ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, maging ang 4th grade at 5th grade Heaven Opening Realm Masters na nag-inspeksyon sa mga barko ay isang mabigat na puwersa na hindi maaaring baliwalain. Masasabing tiyak na matatalo ang first in kung sasabak ito sa isang labanan. Hindi niya papayagan na magdusa ang lady boss at Yuhi dahil sa kanya, kaya, napabuntong hininga siya sa loob. Napaka-depressed maging mahina. Kahit na makakuha ako ng isang bagay na mabuti, hindi ko ito maitatago. Kailangan ko ba talagang ibigay ang 7th grade monster core? Si Yang Kai ay lubhang nag-aatubili. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang na nakuha niya sa kanyang paglalakbay ay ang mga resulta ng personal na pagsisikap, mahusay na mga pagkakataon, at napakalaking halaga ng swerte.
Ang wood element power ay nagmula sa immortal tree na nakuha niya sa kanyang mga unang taon, na natural na nangyari. Nakuha niya kalaunan ang fire element power sa pamamagitan ng pagnanakaw ng bangkay ng Golden Crow mula sa ilalim ng ilong ng isang grupo ng mga Heaven Opening Realm Masters. Masasabing ito ay isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Susunod, ang pagkuha ng Earth Element Power ay isang nakakatakot na karanasan ngunit hindi mapanganib. Kinuha at pinino niya ang Monster Core ng isang Earth Attribute True Dragon. Gayunpaman, posible lamang na mahanap niya ang Monster Core salamat sa Dragon Source sa kanyang katawan. Ang kanyang Water Element Power ay nagmula sa Moon Essence na nakuha niya at pinino sa Grand Ancient Ruins Boundary, na kinakailangang tumakas mula sa Konsya noong panahong iyon. Panghuli, nakuha niya ang Yang Element Power sa pamamagitan ng pagpino sa 7th Order Primordial Yang Profound Ginseng. Kahit na iyon ay dumating na may medyo mabigat na tag ng presyo. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan nito, at nahirapan siya para lang magbigay ng daan para direktang sumulong sa high-grade Heaven Opening Realm. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa isang magandang kinabukasan. Gusto niyang tumuntong sa mas malawak na kalangitan at mag-enjoy sa mas magandang tanawin. Ang pagkuha ng 7th grade Metal Element Monster Core sa pagkakataong ito ay isang maswerteng pagkakataon din. Sino ang makakapagsabi kung makakatagpo siya ng isa pang pagkakataong tulad nito? Anong uri ng mga panganib ang kakaharapin niya upang makuha muli ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na kailangan niya? Hanggang kailan siya maghihintay? Kapag napino na niya ang 7th grade Monster Core, isang hakbang na lang siya mula sa pagsulong sa Heaven Opening Realm. Paano niya may pagkakasundo ang kanyang sarili sa ideyang hindi siya mahuhulog sa huling sandali? Ngunit, ano ang magagawa niya kahit na labis siyang nag-aatubili? Sa kasalukuyang mga pangyayari, hindi maiiwasan ang isang malaking labanan maliban kung inilabas niya ang 7th grade Monster Core. Ipinagkaloob na ang first in ang Magdurusa kung sumiklab ang labanan. Ang eksena ay tense at maaaring magkaroon ng labanan anumang oras. Walang awa na nanumpa si Yang Kai sa kanyang sarili. Kahit kailangan kong sirain ang 7th grade Monster Core, hinding-hindi ko ito ibebenta sa Zuan Yuan Cave Heaven o hahayaan ang Heavenly Sword Union na makuha ang kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, si Senior Brother Mao, na nanatiling tahimik sa buong sitwasyon ay biglang nagsabi. Bata, mayroon ka bang 7th grade Monster Core na hawak mo? Tumangala si Yang Kai at mahinahong sumagot. Walang ganoon. Bahagyang tumango si Senior Mao Brother. Kung ganoon, walang gagawin dito. Maaari ka nang umalis. Pagkasabi noon ay kinawayan niya sila. Natigilan ang lahat sa pangyayaring ito at sumigaw si Kung Fang. Brother Mao. Malamig na tanong ni Senior Brother Mao. Paano kita matutulungan, Brother Kung? Bulalas ni Kung Fang. Ang brat na ito ay tiyak na may hawak na 7th grade Monster Core. Hindi natin siya hahayaang umalis ng ganoon, kung hindi, haantong ito sa isang malaking problema sa hinaharap. Walang pakialam na sumagot si Senior Brother Mao. Sinasabi niya na wala siya nito. Bakit mo ipinipilit ko wala? Gusto mo bang agawin ang kanyang space ring mula sa kanya para tingnan? Iyon. Biglang nawalan ng masabi si Kung Fang. Hindi ko magawa ang isang bagay na walang kahihiyan. Gaano man siya kisenggit, ang Yang Kai na ito ay isang junior pa rin. Paano makukuha ng 6th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ko ang kanyang space ring sa publiko? Maging siya ay hindi makakilos ng walang kahihiyan dahil masisira nito ang kanyang reputasyon at mukha. Kung hindi, sa halip na subukang makipag-ayos kay Yang Kai, ninakaw na lang niya ito mula sa kanya. Junior Sister Lan, humihingi ako ng paumanhin sa kabuluhan. Naikuyom ni Senior Brother Mao ang kanyang kamao sa Lady Boss, pagkatapos ay lumingon siya sa barko at sumigaw. Tapos ka na ba sa inspection? Kung tapos ka na, bumalik ka kaagad. Mabilis na tumalon pababa ang grupo ng mga taong sumakay sa barko para sa inspection kanina. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay. Pabayaan mo sila. Walang tumutol nang pinayagan niya silang makadaan. Sina Chu Liushan at Kung Fang ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at hindi nasisiyahan sa sitwasyon, ngunit ayaw din nilang makipagtalo sa senior brother na ito. Ang mga tao mula sa Great Battle Heaven ay hindi dapat pabayaan. Maraming salamat, Senior Brother Mao. Binigyan ng Lady Boss si Senior Brother Mao ng eleganteng pana bago niya pinaandar ang barko patungo sa Territory Gate. Bago sila umalis, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang marinig niya ang isang transmission mula kay Senior Brother Mao. Mag-ingat ka, bata, nagpasalamat siya kay Senior Brother Mao. Alam niya na kung hindi dahil nagsalita si Senior Brother Mao sa isang kritikal na sandali, ang mga bagay-bagay ay hindi neresolba ng maayos ngayon. Nang dumaan ang barko sa Territory Gate at nawala sa paningin, sa wakas ay sinabi ni Chu Liushan. Brother Mao,
Narinig ko na ilang mga disipulo ng Great Battle Heaven ang nakilala kay Yang Kai sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Si Senior Brother Mao ay sumulyap ng patagilid kay Chu Liushan at bahagyang tumugon. Napakaalam mo, Brother Chu. Ngunit, kung mayroon kang oras na mag-alala tungkol sa mga disipulo ng Great Battle Heaven, bakit hindi mo ito gugulin sa pag-iisip ng paraan upang masubaybayan ang kinaroroonan ng Black Crow Divine Monarch sa halip? Bahagyang kumislap ang tingin ni Chu Liushan. Nakatitig sa direksyon ng Territory Gate, nagbigay siya ng mahinang nguso. Kasabay nito, sa barko, binigyan ng Lady Boss si Yang Kai ng kakaibang tingin. Kilala mo ba ang Great Battle Heaven? Pinag-isipan ni Yang Kai ang tanong. Marahil, ito ay dahil nailigtas ko ang ilang mga disipulo ng Great Battle Heaven sa Blood Monster Cave Heaven. Hindi niya maiwasang isipin si Bu Lianzong at ang iba pa. Bumalik sa latian na puno ng hindi mabilang na void cracks, tinulungan ni Yang Kai ang nakulong na si Bu Lianzong at ang kanyang mga kasama na makatakas. Maaaring ituring na siya ang nagligtas sa kanilang buhay. Kaya lang nahiwalay siya kay Bu Lianzong at sa iba pa nang dumating sila sa Blood Lake. Sa anumang kaso, hindi isinasapuso ni Yang Kai ang gayong maliit na bagay. Ang pagliligtas kay Bu Lianzong at sa iba pa ay isang bagay lamang ng kaginhawahan. Hindi niya akalain na ang kanyang mga aksyon ay babalik upang makinabang siya o ang Great Battle Heaven ay magbabalik ng pabor dito. Naunawaan kaagad ng Lady Boss ang sitwasyon at bahagyang tumango. Ang mga tao ng Great Battle Heaven ay matuwid at makatarungan. Dahil nailigtas mo ang mga disipulong Great Battle Heaven na iyon, makatuwiran kung bakit ginantihan ni Senior Brother Mao ang pabor ngayon lang. Nagtanong si Yuhi. Young Master, nakakuha ka ba talaga ng 7th grade Monster Core? Gayun din, si Old Bai ay tumingin ng may pagtataka. Ito ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Yang Kai sa mga kaibigan at kaalyado, kaya hindi na kailangang itago ang anuman sa kanila. Tumanggo siya bilang tugon. Tama, ngunit, ito ay isang maswerteng pagkakataon. Ang Monster Beast ay nasugatan ng husto sa unang lugar, at ginamit ko rin ang Divine Ability Bead na ibinigay sa akin ng Lady Boss sa simula pa lang. Kaya ko nagawang patayin ito. Bahagyang ipinikit ng Lady Boss ang kanyang mga mata. Anong elemento ang kulang mo ngayon? Sumagot si Yang Kai. Pagkatapos pinuhin ang Metal Element Power na ito, ang Yin Element na lang ang matitira. Nagulat si Old Bai. Isa na lang ang natitira. Hindi pa nagtagal mula nang dumating si Yang Kai sa 3,000 mundo, kaya nakakagulat na malapit na siyang sumulong sa Heaven Opening Realm. Sinong Emperor Realm Cultivator ang hindi gugugol ng mga dekada, kung hindi mga siglo bago sumulong sa Heaven Opening Realm? Napakakaunting mga tao ang maaaring matagumpay na pinuhin ang Yin, Yang, at ang 5 elements at sumulong sa Heaven Opening Realm sa loob ng 100 taon. Ang pangunahing dahilan ay ang paghahanap ng angkop na mapagkukunan ng pagtatanim ay nangangailangan ng maraming oras, lakas, at pera. Ito ay totoo para sa sinumang cultivator, kabilang ang mga disipulo mula sa mga pangunahing cave heavens at paradises. Ang tanging exception ay ang mga core na disipulo tulad ni Naku Huashang at Gupan na maingat na inalagaan ng sekta at binigyan ng walang limitasyong mga mapagkukunan. Magkagayunman, kahit na ang mga core na disipulo na tulad nila ay kailangang gumugol ng ilang oras sa pagpino sa mga mapagkukunang ito at pagsasama-sama ng kanilang mga pundasyon. Sa makatuwid, maaaring tumagal sa pagitan ng ilang taon hanggang ilang dekada para lang pinuhin ang mga kinakailangang elemento. Ang mga may mahinang kakayahan ay magtatagal ng mas mahabang panahon. Di nagtagal, natuwa si Old Bai. Thirst. Direkta kang asenso sa high-grade Heaven Opening Realm. Brat, naaabot mo na ang langit sa isang hakbang lang. Kung si Yang Kai ay maaaring direktang sumulong sa high-grade Heaven Opening Realm, ito ay walang pagkakaiba sa pag-akyat sa Heaven sa isang hangganan. Maging sa mga tuntunin ng lakas o katayuan, magkakaroon ng mga pagbabago sa Earthshake. Sa kabilang banda, hindi masaya ang Lady Boss at Yuhi. Sa halip, nag-aalala silang tumingin sa isa't isa. Si Yang Kai ay tina-target na ng mga pangunahing cave heavens and paradises. Bagamat masasabing hindi lahat ng cave heaven at paradise ay lumabas para magdulot ng kaguluhan para sa kanya, palaging may ilan. Ang mga masters na iyon ay nagpipigil na gumawa ng personal na hakbang dahil nag-aalala pa rin sila sa kani-kanilang reputasyon. Hindi nila nais na makita bilang nang-aapi sa mahihina. Ang pangunahing dahilan ng kanilang hindi pagkilos ay ang kanilang paniniwala na kakailanganin ng mas maraming oras para lumago at umunlad si Yang Kai. Gayunpaman, kung kumalat ang balita tungkol sa 7th grade Metal Element Monster Core, maaaring maging desperado ang ilang tao. Bata, dapat kang tumuon sa maingat na pagpino sa Metal Element Monster Core sa pag-atres sa sandaling bumalik ka. Tungkol naman sa Yin Element, hahanapin kita. Nagpadala ang Lady Boss ng transmission kay Yang Kai.
Binalaan niya ito noong nakaraan laban sa landas na ito, ngunit ngayon na napakalayo na niya rito, ang tanging magagawa niya ay suportahan siya hanggat maaari. Maaaring hindi siya makakuha ng isang 7th grade Yin Element Treasure, ngunit tiyak na mas marami siyang koneksyon kaysa sa kanya. Magalang na sagot ni Yang Kai. Biglang may naalala, dali-dali siyang naglabas ng bote ng jade at ibinigay. Lady Boss, tingnan mo ito at tingnan kung magiging kapaki-pakinabang ito para sa iyo. Ang bote ng jade na ito ay naglalaman ng isa sa mga innate heaven opening pills na nakuha niya sa Blood Monster Divine Palace. Kinuha niya ang bote mula sa kanya na may kain na hinala, ngunit pagkatapos buksan ito at walisin ang nilalaman gamit ang kanyang divine sense, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Mabilis niyang isinara ang bote ng jade at nagtatakang tumingin kay Yang Kai. Saan mo nakuha ito? Sa kanyang kaalaman at karanasan, agad niyang naunawaan kung ano ang heaven opening pill na ito, pati na rin ang tunay na pinagmulan nito. Siyempre, matapat siyang sinagot ni Yang Kai. Nang marinig ang kanyang paliwanag, ibinalik niya sa kanya ang bote ng jade. Walang silbi ito sa akin ngayon. Dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Kung sakaling kailanganin ko ito sa hinaharap, hihilingin ko ito sa iyo. Direkta siyang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ang kanyang cultivation ay maaabot lamang ang limitasyon nito kapag naabot niya ang 8th grade Heaven Opening Realm. Ang pag-inom ng Heaven Opening Pill na ito ngayon ay isang kumpletong pag-aaksaya. Gayunpaman, naunawaan ni Yang Kai na pinigilan pa rin siya ng Heart Demon Oath na ginawa niya noong nakaraan matapos marinig ang kanyang sinabi. Hanggat nananatiling nakatayo ang Golden Rainbow Province at Boundless Altar, hinding-hindi siya makaka-advance sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung hindi, maaari siyang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm kahit na walang tulong nitong innate Heaven Opening Pill. Marahan na bamantong hininga, inilagay ni Yang Kai ang bote ng jade bago idinagdag. Kung ganoon, mangyaring huwag kalimutang lumapit sa akin kapag kailangan mo ito. Lihimbing nanumpa si Yang Kai. Kapag umabant ako sa Heaven Opening Realm, ang unang bagay na gagawin ko ay alisin ang Golden Rainbow Province at Boundless Altar para malutas ang kanyang Heart Demon Oath. Malamang nahulaan ng Old Bai ang intensyon ni Yang Kai, kaya lihim niya itong binigyan ng makahulugang tingin, isa na nagsasabing. Siguraduhin mong tawagan ako pagdating ng oras na iyon. Sa kanyang pagsulong sa Heaven Opening Realm, halos mabaigaw si Bai Chi dahil kay Qin-ji ng Golden Rainbow Province at Ling Chun-kyo ng Boundless Altar. Kung hindi siya binigyan ni Yang Kai ng World Source Liquid sa kritikal na sandali, hindi siya tatayo rito ngayon. Ang awayan ng dugo na ito ay hindi naalis sa isipan ni Bai Chi at isang bagay na kailangang bayaran balang araw.